Umiiyak ba ng todo ang anak mo dahil nasira ang laruan niya? Nagwawala ba sa sobrang inis dahil natalo sa laro o nakakuha ng mababang marka? Normal lang yan. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may sinaunang sikreto, isang superhero code, kumbaga, na pwedeng gawing lakas ang pag-iyak na yan at gawing mahalagang aral ang pagkadismaya? Paano kung pwede nating turuan ng bata na hindi lang maging matalino kundi maging marunong? Hindi lang maging malakas, kundi hindi kayang sirain? Ngayon, pag-uusapan natin ang Stoicism for Kids. At pangako, hindi ito magiging isang boring na lecture sa filosofiya. Ibabalangkas namin sa inyo ang mga praktikal na paraan para tulungan ang inyong anak na makabuo ng isang panloob na muog, isang kuta na kayang panindigan ang anumang unos ng buhay. Manatili lang kayo at malalaman ninyo kung paano magpalaki ng isang tunay na emotional superhero. Una sa lahat, alisin muna natin ang isang malaking mito. Kapag naririnig natin ang salitang stoic, madalas nating iniisip ang isang taong walang emosyon or walang pakialam sa mundo. Mali po yan. Kalimutan na ang mga boring na aklat at mga matatandang may mahabang balbas na nakasuot ng toga. Ang mga Stoic ay hindi lang basta mga pilosopo, kundi mga taong may aksyon. Mga emperador tulad ni Marcus Aurelius na namuno sa isang malaking imperyo. Mga manunulat tulad ni Seneca na naging tagapayo ng emperador. At maging mga alipin tulad ni Epictetus na ang karunungan ay nabuhay sa loob ng maraming siglo. Nabuhay sila sa isang mundong puno ng gulo, digmaan, at kawalan ng katiyakan, at nakabuo sila ng isang napakapraktikal na sistema para mapanatili ang kalmado, malinaw na pag-iisip at lakas ng loob. Ang pangunahing sikreto nila ay simple pero henyo. Hindi natin kontrolado ang mga nangyayari sa paligid natin, ang panahon, ang ibang tao, ang mga aksidente. Pero lagi nating kontrolado ang reaksyon natin sa mga pangyayaring ito. Nasa maliit na espasyong iyon, sa pagitan ng pangyayari at ng ating reaksyon, nakatago ang pinakamalaking lakas ng tao. At ang lakas na ito ang pwede nating ipamana sa ating mga anak. Kaya, paano ba natin ito sisimulan? Ang una at pinakamahalagang susi sa superpower ng mga Stoic ay ang tinatawag nilang circle of control o ang bilog ng kontrol. Napakasimple, ngunit napakalakas na konsepto. Ipaisip natin sa bata na mag-imagine ng dalawang bilog. May isang bilog sa loob ng isa pa. Sa maliit na panloob na bilog, inner circle, ilalagay natin ang lahat ng kaya nating kontrolin ng buo. Ito ang ating mga iniisip, ang ating mga salita, ang ating mga aksyon, ang ating pagtingin sa mga bagay, at ang bigat ng pagsisikap na inilalagay natin. Samantala, sa malaki at panlabas na bilog, outer circle, nandoon na ang lahat ng iba pa, ang panahon, ang mga salita at kilos ng ibang tao, kahit pa ng mga pinakamalapit sa atin, ang resulta ng laro, ang pagkabali ng paboritong tasa, o ang pagtanggi ng kaibigan na makipaglaro, ang turo ng mga stoic, lahat ng iyong enerhiya, lahat ng iyong lakas, ay dapat lang igugol sa mga bagay na nasa loob ng maliit na bilog. Ang pagsubok na baguhin ang mga bagay na nasa panlabas na bilog ay parang sumigaw ka para lang mapatigil ang ulan. Wala itong silbi at nakakapagod lang. Ipaliwanag ito sa simpleng paraan sa bata. Hindi mo pwedeng pilitin ang araw na sumikat, pero pwede mong piliin kung magdadala ka ng payong at bota para makatalon ng masaya sa mga baha. Ito ay isang fundamental na pagbabago sa pag-iisip. Tinatanggal nito sa bata ang malaking bigat ng responsibilidad sa mga bagay na hindi niya hawak at nagbibigay naman ng tunay na kapangyarihan sa pagkontrol sa sarili niyang buhay. Ngayon naman,
Subukan nating gamitin sa aktual ang konseptong ito ng bilog ng pagkontrol. Isipin ninyo ang isang klasikong sitwasyon ng pagkabata. Nasira ang pinakapaborito niyang laruan. Ang unang reaksyon, iyak, galit, sigaw. Ang daya, gusto ko ng bago. Ito ay isang likas na pagtatangka na kontrolin ang panlabas na bilog o ang pangyayari na naganap na. Sa halip na agad siyang pagalitan o aliwin, tanungin ng bata sa isang stoic na paraan. Pag-isipan natin, ano ba sa sitwasyong ito ang kaya nating kontrolin at ano ang hindi? Hindi niya na maibabalik ang laruan para maging buo. Wala na yon sa kanyang kontrol. Iyan ay isang katotohanan. Pero ano ang kaya niyang kontrolin? Ang sarili niyang kilos o aksyon. Maaari siyang magtangkang ayusin ito. Maaari niya itong itabi ng maayos sa isang kahon bilang alaala. Maaari siyang mag-isip ng bagong laro gamit ang ibang mga laruan. Okay lang na malungkot siya ng kaunti. Normal iyan. Pero pagkatapos, maaari siyang magdesisyon na huwag hayaang sirain ng pagkasira ng laruan ang buong araw niya. Ang trabaho mo ay dahan-dahang ilipat ang kanyang atensyon mula sa walang kabuluhang galit patungo sa mga bagay na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Hindi ito nangangahulugang hindi siya dapat malungkot, hindi itinanggi ng mga stoic ang pagkakaroon ng emosyon. Ang ibig sabihin, natututo siyang hindi magpatali sa pagkalungkot, kundi umaksyon batay sa kung ano ang kaya niyang gawin. Iyan ang unang hakbang tungo sa pagiging matatag at hindi matitinag. Ang susunod na malaking armas ng isang maliit na stoic ay ang kakayahang gawing daan ang mga balakid. Ayon kay Marcus Aurelius, ang balakid na humaharang sa pagkilos ay nagpapaabante sa pagkilos. Ang humahad lang ay nagiging mismong daan. Ano ang ibig sabihin nito para sa isang bata? Isipin mong nagtatayo siya ng tore gamit ang blocks, pero biglang dumaan ang nakababata niyang kapatid at sinira lahat. Ang unang reaksyon? Galit at inis. Malinaw na may balakid. Pero dito mismo nagtatago ang pagkakataong magsanay. Maaari mong turuan ng bata na tingnan ito hindi bilang isang katapusan, kundi bilang isang bagong pagsubok. Aha, nasira ang tore. Ito ang balakid. Paano ko ito magagamit? Siguro, gumawa ako ng dalawang mas maliit na tore. O kaya, isang kuta sa paligid ng pinagtayuan ng tore para protektahan ito. O baka, ito ang tamang oras para turuan ng kapatid ko na magtayo kaming dalawa. Ang ganitong pananaw ay nagbabago ng lahat. Ang problema na dating pinagmumula ng pagkainis at frustration ay nagiging isang malikhaing puzzle. Tinuturuan nito ang bata ng pagiging bukas ng isip at kakayahang umangkop. Ipaliwanag sa kanya na ang mga pinakainteresanting bida sa mga kwento at laro ay iyong mga nakakalampas sa pinakamahihirap na hamon. Ang dragon ay hindi katapusan ng journey para sa isang kabalyero, kundi ito ang kaniyang pangunahing misyon. At kapag nalampasan niya ito, doon siya lalong lumalakas. Pero paano naman ang mga pangyayaring talagang nakakainis na hindi mo na kayang gawing laro? Halimbawa, nakansela ang matagal nang inaasam na biyahe sa amusement park dahil biglang umulan. Dito papasok ang konsepto na tinawag ng mga stoic na amor fati or pag-ibig sa tadhana. Mukhang komplikado, pero simple lang ang ibig sabihin. Tanggapin ang mga bagay na hindi natin mababago at subukang humanap pa rin ng maganda dito. Hindi ibig sabihin nito, kailangan mong magsaya dahil umuulan. Ang ibig sabihin, tanggapin mo lang ang katotohanan. Umuulan, kanselado ang lakad. Ito ang realidad. At pagkatapos, magtanong, sige, dahil nangyari na yan, ano ang mas magandang pwedeng gawin natin kapalit nito? Siguro, ito na ang perpektong pagkakataon para mag-home cinema at kumain ng popcorn. Gumawa ng malaking fort
gamit ang mga unan at kumot, o kaya matuto tayong mag-bake ng cookies. Ang ideya ay huwag magsayang ng lakas sa pakikipagtalo sa realidad. Sa halip, tanggapin ito at kumilos batay sa bagong sitwasyon. Ipakita mo sa iyong anak sa pamamagitan ng sarili mong halimbawa. Sa halip na magbuntong hininga at magreklamo tungkol sa panahon, sabihin mo ng may sigla, "Wow, umuulan. Ibig sabihin, ngayon ang araw ng ating home adventures." Sa ganitong paraan, tinuturuan mo siya na hindi siya magiging biktima ng sitwasyon, kundi siya ang magiging kontrolado nito. Iyan ang tunay na pag-ibig sa tadhana, anuman ang mangyari sa sandaling iyon. Ang isa pang pamamaraan ng Stoic na marahil ay hindi inaasahan pero napakabisa ay tinatawag na premeditatio malorum o ang pag-iisip ng maaga sa posibleng masama. Huwag kang mag-alala, hindi ito tungkol sa pananakot sa bata para maging pesimista siya. Sa katunayan, kabaliktaran ito. Isa itong mental exercise na naghahanda sa kanila sa posibleng mga pagsubok, kaya hindi na masyadong nakakatakot. Halimbawa, bago ang isang pagsusulit sa eskwela, nag-aalala ang bata, paano kung mababa ang makuha kong marka? Sa halip na sabihin mo, huwag kang mag-isip ng masama, subukan mong gumamit ng ibang diskarte. Magtanong ka, sige, mag-isip tayo sandali na nakakuha ka nga ng mababang marka. Ano ang pinakamasamang mangyayari? Sasagot siya, malulungkot si mama. Okay, malulungkot ako ng 5 minuto, pero mahal na mahal pa rin kita. Ano pa? Magagalit ang guro? Siguro, pero matatapos din ang klase. Ano ang susunod? Sa pagdaan sa prosesong ito, naiintindihan ng bata na kahit ang pinakamasamang mangyari ay hindi naman katapusan ng mundo. Pagkatapos, ibaling mo ang usapan sa mas nakakatulong na aksyon. Ngayon, ano ang magagawa mo para hindi ito mangyari? Maaari ba tayong maghanda ng mabuti? Maaari ka bang matulog ng maaga bago mag-exam? Ang teknik na ito ay nakakabawas ng pagkabalisa dahil mas nakakatakot ang hindi alam kaysa sa pinag-isipang masamang sitwasyon. Nauunawaan ng bata na kaya niyang harapin ang anumang kahihinatnan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa birtud o kabutihan. Para sa mga Stoic, ang tanging tunay na kabutihan ay ang pagiging matuwid at ang tanging tunay na kasamaan naman ay ang bisyo o ang moral na kapintasan. Lahat ng iba pa, kalusugan, pera, reputasyon, kahit buhay at kamatayan, tinawag nila itong mga bagay na walang pinagkaiba o hindi mahalaga. Paano ito ipapaliwanag sa isang bata? Napakasimple. Hindi mahalaga kung gaano karami ang laruan mo. Isang bagay na hindi mahalaga, kundi kung nagbabahagi ka ba, kabutihan. Hindi mahalaga kung nanalo ka sa laro, walang pinagkaiba, kundi kung naglaro ka ng tapat at binati mo ang nanalo, kabutihan. Ilipat ang focus mula sa panlabas na tagumpay patungo sa panloob na pagkatao. Purihin ang bata hindi dahil sa perpektong grado, kundi dahil sa kasipagan niya sa pag-aaral. Hindi dahil sa panalo sa kompetisyon, kundi dahil sa lakas ng loob na lumahok at hindi sumuko. Kapag nagrereklamo ang bata, tinawag akong pangit ni Pedro. Tanungin, ang sinabi niya ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Pero ano ang nasa kontrol mo? Paano tutugon ang isang matapang at mabait na tao? Tinuturuan nito ang bata na umasa, hindi sa kung ano ang tingin ng iba, kundi sa kanyang sariling panloob na gabay. Sisimulan niyang maunawaan na ang halaga niya bilang tao ay hindi nakasalalay sa kanyang tagumpay o pagkabigo, kundi sa kanyang karakter. Lumilikha ito ng napakatibay na pagpapahalaga sa sarili na hindi kayang sirain ng opinyon ng iba o ng mga pagsubok sa buhay. Isa pang kamangha-manghang teknik mula sa filosofiya ng Stoicism ay ang tinatawag na pananaw mula sa itaas, the view from above.
Kapag ang isang problema ay tila napakalaki at nakakaubos ng isip para sa isang bata, anyayahan silang maglaro ng imahinasyon. Sabihin sa kanila, tara, mag-imagine tayo. Lumipad tayo na parang mga ibon, sobrang taas. Tingnan mo, ang bahay natin, maliit na lang. Lumipad pa tayo ng mas mataas at makikita na natin ang buong lungsod, parang drawing lang sa mapa. Mas mataas pa at makikita na natin ang buong bansa. Ngayon, nasa kalawakan na tayo at tanaw natin ang ating planeta, isang maliit at asul na bolang kristal. Ngayon, isipin mo, sa bolang iyan, sa syudad na yan, sa bahay na iyan, mayroong isang maliit na bata na nalungkot dahil at doon, banggitin ang kanyang problema. Mula sa ganitong taas, ang anumang problema, kahit pa ang tingin natin ay napakalaking pagsubok sa bata, ay tila hindi na ganoon kalaki. Hindi nito binabaliwala ang nararamdaman ng bata. Bagkus, tinutulungan sila nitong ilagay ang problema sa tamang konteksto at makita ang tunay nitong sukat. Napakaganda nitong gamitin, lalo na kapag nag-away sila ng kaibigan o kapag labis silang nag-aalala sa isang maliit na bagay. Ang pananaw mula sa itaas ay nagtuturo ng perspektiba at nagpapakita na ang karamihan sa ating pang-araw-araw na alalahanin ay maliliit na tuldok lamang sa napakalaking mapa ng buhay. Nakakapagpakalma ito at nagbibigay ng pagkakataong tingnan ang sitwasyon ng mas malinaw at payapa. Malaki ang naging kontribusyon ng mga Stoic sa pagtalakay kung paano tayo dapat makitungo sa ibang tao. Sila ang nagpakilala ng konsepto ng simpatheia na ang ibig sabihin ay ang pagkakaugnay-ugnay ng lahat ng bagay. Naniniwala sila na tayong lahat ay bahagi ng isang malaking organismo, tulad ng mga daliri sa isang kamay. Paano natin ito maisasabuhay sa pagpapalaki ng ating mga anak? Turuan ng bata na tignan ng ibang tao hindi bilang kalaban, kundi bilang mga kakampi. Kapag nagagalit siya sa iba, ipaalala sa kanya na ang taong ito ay malamang na kumikilos ng masama, hindi dahil sa masama siyang tao, kundi dahil nagkakamali lang siya o dahil may pinagdadaanan siya. Sinabi ni Seneca, ang tao sa tao ay isang banal na bagay. Ipaliwanag na kapag tumutulong tayo sa iba, tinutulungan din natin ang ating sarili dahil lahat tayo ay nasa iisang bangka. Halimbawa, kung ang isang kaklase ay nakakuha ng mababang marka at nalulungkot, hikayatin ng bata na huwag magsaya sa kasawian niya, kundi makiramay. Isipin mo, gaano siya kasama ang loob ngayon? Baka kailangan niya ang suporta mo. Kung may bata namang nanunulak sa palaruan, maaari mong sabihin, siguro ay walang nagturo sa kanya kung paano makipaglaro ng tama. Halika, ipakita natin kung paano maglaro ng masaya ng magkakasama. Ang ganitong pananaw ay nag-aalis ng paghuhusga at nagtuturo ng pagkahabag, empatiya at kabutihan. Unti-unting maiintindihan ng bata na mas malakas tayo kapag tayo ay nagkakaisa at hindi kapag tayo ay naglalabanan. Pero paano ba natin haharapin ang mga damdamin ng pagkagalit at pagnanais na makaganti? Aminin natin, napakatinding emosyon ito, lalo na sa mga bata. Dito, ang mga Stoic ay may napakatalinong payo. Si Marcus Aurelius mismo ang nagsulat, ang pinakamahusay na paraan ng paghihiganti ay ang huwag maging katulad ng naghihiganti. Napakatalino ng kaisipang ito sa kabila ng pagiging simple. Kung may nanakit o ng insulto sa anak mo at gusto niyang gumanti, parang ibinaba niya ang sarili niya sa level ng nang-aapi. Pinapayagan niyang kontrolin ng ibang tao ang kilos niya. Hindi ito lakas. Kahinaan yan. Kaya, nasaan ang tunay na lakas? Ang lakas ay nasa pagpapanatili ng self-control or pagpipigil sa sarili. Huwag sumagot ng masama sa masama. Tandaan,
Hindi ito nangangahulugang magpaka, martir o magpaapi. Ang ibig sabihin, mas matatag ka at mas mataas ka sa sitwasyon. Ipaliwanag sa bata, kapag may nagtatangkang galitin ka, para ka nilang binabato ng putik. Kung sasaluhin mo at ibabato mo rin pabalik, pareho kayong mapuputikan. Pero kung iiwas ka lang, ang putik ay mananatili lang sa nagbato. Turuan mo siyang harapin ang agresyon, hindi sa pamamagitan ng pagiging agresibo din, kundi sa pamamagitan ng pananahimik o kaya naman ng pagpapatawa. Ito ang paraan para mawala ng power ang nang-aapi. At ang pinakamahalaga, mapanatili ng anak mo ang kontrol sa sitwasyon. Hindi siya basta nagre-reaksyon. Siya ay kumikilos. Pinipili niya kung paano siya magpapakita ng ugali at hindi niya hinahayaan ang iba na magdikta sa kanyang pamamalakad. Yan ang tunay na kalayaan sa loob. Pag-usapan natin ang ugali nating magreklamo. Mula bata hanggang matanda, madalas tayong daing ng daing sa init ng panahon, sa lasa ng pagkain, o sa nakakainip na klase. Itinuturo ng Stoicism na ugaliing tanggalin ang pagrereklamo dahil ang pagdaing ay pag-amin na wala kang magawa. Kapag nagrereklamo tayo, tinititigan lang natin ang mga bagay na ayaw natin at ang mga bagay na hindi naman natin kayang baguhin. Isa lang itong aksaya sa oras at lakas. Sa halip na magreklamo, dalawang tanong ang sinasagot ng isang stoic. Nasa kontrol ko ba ito? At ano ang pwede kong gawin tungkol dito? Halimbawa, kung matabang ang sabaw, may magagawa ba tayo? Maaari tayong humingi ng asin o kaya'y magdagdag ng kaunting pampalasa. Kung hindi naman ito posible, simple lang, kainin na lang ang sabaw ng walang reklamo at tanggapin ang sitwasyon. Kung nakakainip naman ang klase, may magagawa pa ba? Sikaping humanap ng kahit kaunting bagay na kawili-wili sa pinag-aaralan. Magtanong sa guro para sumigla ang usapan. Pero kung wala na talagang pwedeng gawin, isipin na lang itong isang pagsasanay sa pagiging matiyaga. Turuan ang mga bata na palitan ng reklamo ng aksyon o pagtanggap. Sa halip na, naiinip ako, dapat magtanong sila ng, ano ang pwede kong gawin para maging masaya? Sa halip na, ayaw kong mag-aral, dapat gawing, paano ko mapapabilis at mapapaganda ang paggawa ko nito para makapaglaro na ako agad? Ito ang huhubog sa kanila na maging proaktibo at aalis sa kanila sa papel ng pagiging biktima ng sitwasyon. Lubos na pinahahalagahan ng mga stoic ang umaga at gabi. Ang umaga ay para sa paghahanda at ang gabi naman ay para sa pagsusuri. Madaling gawin ang gawaing ito, lalo na para sa mga bata. Sa halip na magmadaling kunin agad ang mga gadget paggising, magbigay ng 5 minuto para sa simpleng pag-uusap. Tanungin siya, ano ang mga plano mo ngayong araw? Anong posibleng problema o hadlang ang pwedeng dumating? Paano ka kikilos o tutugon kung sakaling hindi ito maging ayon sa plano? Ito ay isang uri ng pag-iisip bago sumapit ang masama. Hindi mo siya sinasanay na mabigo, kundi inihahanda mo siya sa realidad. Binibigyan mo siya ng mga kakayahan at kagamitan para malampasan ang posibleng mga problema. Pagdating naman ng gabi, bago siya matulog, gawin ang pagbabalik tanaw sa araw. Review of the day. Magtanong ng 3 simpleng katanungan, gaya ng ginagawa ng mga stoic. Ano ang nagawa kong mahusay o tama ngayon? Ano ang pwede ko pang gawing mas mahusay? Anong magandang katangian, virtue, ang naipakita ko o kaya naman hindi ko naipakita? Hindi ito isang pagtatanong na parang iniimbestigahan, kundi isang kalmado at mapagmahal na pagsusuri sa sarili. Tinuturuan nito ang bata ng reflection, kamalayan at pananagutan sa lahat ng kanyang ginawa. Dahil dito, mas maiintindihan niya
ang kaugnayan ng kanyang mga aksyon at ang mga kahihinatnan nito. Ang simpleng 10 minutong gawin na ito sa umaga at sa gabi ay makakapagpabago ng husto sa pananaw niya sa buhay, na gagawin itong mas makabuluhan at mas kontrolado. Pag-usapan natin ang tungkol sa takot na magkamali. Napakaraming bata ang takot na magkamali, makakuha ng mababang grado o matalo. Ang ganitong takot ay nakakaparalisa at humahadlang sa kanilang pag-unlad. Ngunit ang pilosopiya ng Stoicism ay nagbibigay ng kakaibang pananaw sa mga pagkakamali. Ang pagkakamali ay hindi kabiguan. Ito ay feedback. Ito ay impormasyon tungkol sa kung ano ang kailangan mong baguhin o kung ano ang dapat gawin ng naiiba. Ayon kay Epictetus, dapat nating ituring ang buhay na parang laro ng bola. Ang layunin ay hindi lang ang makahuli ng bola sa lahat ng paraan, kundi ang maglaro ng mahusay, may kagandahan at ayon sa batas. Ang mismong bola, ang resulta, ang grado, ang panalo, ay walang kabuluhang bagay. Ang mas mahalaga ay kung paano tayo naglaro, kung paano tayo nagsikap, at kung paano natin tinatanggap ang panalo at pati na rin ang pagkatalo. Ipaliwanag sa bata na bawat dakilang siyentipiko, atleta o inventor ay dumaan sa libu-libong pagkakamali bago nila nakamit ang tagumpay. Ang pagkakamali ay hindi tatak ng kahihiyan, kundi isang hakbang patungo sa kahusayan. Kapag nagkakamali ang bata, huwag siyang pagalitan. Sa halip sabihin, "Magaling, nagkamali tayo." Ngayon, alam na natin ang isang paraan na hindi gagana. Pag-isipan natin kung ano ang matututunan natin dito at paano natin ito gagawin ng mas mahusay sa susunod. Ang ganitong pananaw ay nag-aalis ng takot, naghihikayat sa pag-eeksperimento, at nagtuturo ng tinatawag ngayong growth mindset. Isa pang mahalagang konsepto ang tinatawag na panloob na kuta o inner citadel. Naniniwala ang mga Stoic na sa loob ng bawat isa sa atin, mayroon tayong matibay na kuta na hindi kayang pasukin ng mga panlalait, kabiguan o opinyon ng ibang tao. Ang kutang ito ay ang ating isip, ang ating karapatang pumili, at ang kakayahan nating mag-isip at magdesisyon. Bilang isang magulang, ang inyong tungkulin ay tulungan ang inyong anak na matuklasan at palakasin ang kutang ito. Paano? Sa pamamagitan ng patuloy na pagpapaalala sa kanya tungkol sa kanyang bilog ng kontrol, circle of control. Kapag siya'y inaasar, paalalahanan siya. Ang mga salita ng ibang tao ay parang maliliit na bato na ibinabato lang nila sa pader ng iyong kuta. Hindi ka nila masasaktan kung hindi mo bubuksan ang tarangkahan at hahayaan silang pumasok. Ang reaksyon mo, ang tarangkahan mo. Ikaw ang nagpapasya kung bubuksan mo ito o hindi. Kapag siya naman ay nalulungkot dahil sa pagkabigo, sabihin mo, ang pagkabigo ay nangyari sa labas, sa panlabas na mundo. Ngunit sa loob ng iyong kuta, maaari ka pa ring manatiling malakas, kalmado, at handang sumubok ulit. Ang metapora na ito ay madaling maintindihan ng mga bata. Nagbibigay ito sa kanila ng pakiramdam ng seguridad at kontrol. Unti-unti nilang mauunawaan na ang kanilang kaligayahan at kapayapaan ay hindi nakasalalay sa mga pangyayari sa labas, kundi sa kung ano ang nangyayari sa loob ng sarili nilang isip. At ito ang pinakamahalagang regalo na maibibigay ninyo sa kanila. Tinuturo rin ng Stoicismo na pahalagahan ang mga bagay na mayroon tayo sa mismong sandaling ito. Ito ang lunas o panlaban sa walang katapusang paghahangad ng gusto ko pa. Kadalasan, ang mga bata ay nakatuon sa mga bagay na wala pa sila, gaya ng bagong laruan na meron ng kaibigan o biyahe na naranasan ng kaklase. Ang mga Stoic ay nagsasagawa ng negative visualization, pero sa mas pinagaan na paraan. Hindi ito para takutin ng bata,
kundi para turuan siyang magpahalaga. Halimbawa, sa gabi, habang pinapatulog siya, maaari mong sabihin, isipin mo, ang sarap sa pakiramdam na mayroon tayong mainit at komportabling kama. Ano? Kasi hindi lahat ng tao ay meron yan. O kaya naman, habang naghahapunan, napakasarap nito, ano? Sandali lang, isipin nating wala tayong pagkain na ito. Kaya napakagaling na meron tayo nito. Ang simpleng gawaing ito na ginagawa ng hindi nagpapangaral, kundi parang isang laro, ay nagtuturo ng pasasalamat. Inililipat nito ang atensyon ng bata mula sa kung ano ang kulang, patungo sa kung ano ang sobra o sagana. Nagsisimulang mapansin at pahalagahan ng bata ang mga simpleng bagay. Ang masarap na pagkain, ang bubong na silungan, ang yakap ng magulang, at ang pagkakataong makipaglaro sa mga kaibigan. Hindi ito nangangahulugang magiging passive na siya. Maaari pa rin siyang magsumikap para sa mas malaki pang pangarap. Pero natututo siyang maging masaya sa mga bagay na meron na siya. At iyon ang pundasyon para sa malalim at matatag na pakiramdam ng kapayapaan at kaginhawaan sa buhay. Pag-usapan natin ang mga salita. Ramdam na ramdam ng mga Stoic ang kapangyarihan ng pananalita. Tinuruan nila tayo na magsalita ng kaunti lang, ngunit dapat matindi at may saysay. Higit sa lahat, dapat panagutan ang bawat binibitawang salita. Paano natin ito maituturo sa ating mga anak? Una, iwasan ng walang kwentang daldalan at tsismis. Ipaliwanag na ang pagtalakay sa ibang tao ng patalikod ay hindi maganda at walang kabuluhan. Sayang lang, yan sa oras at lakas, lalo na't wala naman tayong kontrol dyan. Ikalawa, turuan siya sa tamang paggamit ng salita at pagiging diretsahan. Imbis na sabihin, ang pangit ng araw na to. Tanungin, ano ba talagang nangyari? Nabali ba ang lapis mo kaya hindi ka nakatapos? Sige, sabihin natin kung ano talaga ang problema. Maiiwasan nito ang catastrophizing. Yung tipong dahil lang sa isang maliit na abala, parang kalaban na ng buong mundo ang lahat. Ikatlo, at ito ang pinakamahalaga, ituro mo sa kanya na ang kanyang salita ay katumbas ng kanyang dangal. Kapag nangako siya, dapat niyang gawin ito. Hindi dahil sa matatakot siyang maparusahan, kundi dahil ang pagiging taong may paninindigan ay tanda ng kabutihan at kagalingan. Ito ang bubuo sa kanyang panloob na lakas at respeto sa sarili at sa kapwa. Ang matatag na tao ay hindi nagbibitaw ng pangako sa hangin. Ito ay dapat at kailangang ituro simula pa sa pagkabata. Paano nga ba nakakatulong ang stoicismo sa pamamahala ng galit? Ang galit ay maituturing na isa sa pinakadelikado at mapanirang emosyon. Kaya naman, inilaan ni Seneca ang isang buong sulatin para rito. Tinuring niyang sandaling pagkasira ng ulo o panandali ang kabaliwan ng galit. Ang pangunahing teknik ng stoicismo laban sa galit ay ang paghinto o pausa. Kapag nagsisimula ng mag-init ang bata, turuan siya ng simpleng panuntunan, tigil, huminga ng 3 beses, malalim na paghinga bago ka magsalita o gumawa ng anuman. Ang simpleng pamamaraan na ito ay lumilikha ng nakakapagligtas na agwat sa pagitan ng nakakagalit na pangyayari, ang trigger, at ng reaksyon mo. Sa loob ng ilang segundong iyon, humihina ang unang bugso ng puot at nagkakaroon na ng pagkakataon ang katinuan o katwiran na kumilos. Kapag kumalma na ng kaunti ang bata, maaari nang suriin ang sitwasyon. Ano ba talaga ang nagpagalit sa iyo? Makatotohanan ba ang inaasahan mo? Talaga bang kasing sama ang nangyari tulad ng inakala mo noong unang segundo? Ipaliwanag sa kanya na ang galit ay halos palaging nakabatay sa maling paghuhusga. Nagagalit tayo kapag iniisip nating naagrabyado tayo o may nangyaring taliwas sa ating inaasahan sa kung paanong dapat mangyari ang mga bagay.
Ngunit itinuturo ng Stoicismo na walang utang ang mundo sa atin sa wakas. Nangyayari lang ang mga bagay-bagay. Ang gawain ng isang matalinong tao ay hindi magalit sa realidad, kundi ang tanggapin ito at kumilos ng ayon sa katinuan. Ito ay isang kasanayan na nangangailangan ng pag-e-ensayo, ngunit ito ay napakahalaga. Pag-usapan naman natin ang isa pang napakahalagang ideya, ang pagkakaiba ng sinasabi sa atin at kung ano ang iniisip natin tungkol doon. Sabi ni Epictetus, ang nagpapahirap sa tao ay hindi ang mga pangyayari, kundi ang pagpapakahulugan natin sa mga ito. Iyan ang sentro ng lahat. Isipin mo na lang, may nagsabi sa anak mo, ang bobo mo. Ang mga salitang iyan ay simpleng tunog lang naman talaga. Nagiging masakit lang iyan kung pumayag ang bata sa sinabi. Kung iisipin niya, tama siya, bobo talaga ako. Turuan siyang ihiwalay ang dalawang bagay, ang katotohanan, may nagsabi ng mga salita, at ang hatol. Ako ang magdedesisyon kung masasaktan ako o hindi. Maaari kang magbigay ng ganitong halimbawa. Kung may tumawag sa iyo ng berdeng buwaya, hindi ka naman siguro maiinis, hindi ba? Isipin mo lang na nagpapalusot lang siya o nagpapatawa. Kaya, bakit ka magagalit kapag tinawag ka niyang bobo? Opinyon lang din niya iyon at posibleng mali siya. Ito ang magtuturo sa bata na huwag dibdibin ang sinasabi ng iba. May intindihan niya na walang sino man ang makakapagbigay sa kanya ng sakit nang wala ang sarili niyang pahintulot. Ang kalagayan ng kaniyang damdamin ay kaniyang desisyon. Nagbibigay ito sa kanya ng matinding proteksyon laban sa pangungutya at pagpuna. Ang Stoicismo ay isang pilosopiya na nakatuon sa aksyon. Hindi sapat na malaman lang natin ang mga prinsipyong ito. Kailangan talaga natin itong isabuhay araw-araw. Kaya naman, mahalagang hindi lang natin ikuwento sa bata ang mga ideyang ito, kundi tulungan din natin silang gamitin ang mga ito. Gumawa kayo ng Little Stoic Code, iilang simpleng patakaran na pwede ninyong ilagay sa isang lugar na madaling makita. Halimbawa, una, mag-focus ako sa mga bagay na kaya kong kontrolin. Pangalawa, gagawin kong oportunidad ang bawat hadlang. Pangatlo, sasagutin ko ang kasamaan ng kabutihan o ng kahinahunan. Pang-apat, magsasabi ako ng totoo at tutuparin ko ang aking salita. Pag-usapan ninyo ang mga patakarang ito. Maghanap kayo ng mga halimbawa kung paano ito ginagamit sa mga cartoons, sa libro, at sa totoong buhay. At ang pinakaimportante sa lahat, maging halimbawa kayo. Hindi natututo ang mga bata sa sinasabi natin, kundi sa ginagawa natin. Kung kayo mismo ay nagrereklamo, nagagalit sa maliliit na bagay, at nag-aalala sa mga bagay na wala naman kayong kontrol, balewala lang ang lahat ng sinasabi ninyo. Sa pagsasagawa ng stoicismo kasama ang inyong anak, hindi lang kayo nakakatulong sa kanya, kundi kayo mismo ay magiging mas kalmado, mas matalino, at mas masaya. Ito ay isang paglalakbay na magkasama ninyong tatahakin tungo sa pagiging mas mahusay na bersyon ng inyong sarili. Marami ang nagkakamali sa paniniwalang itinuturo ng Stoicism ang pagpigil o pagsupil sa damdamin. Kaya, linawin natin ito ng minsan at para sa lahat. Importante ito. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagsupil, kundi tungkol sa pag-unawa at pagsusuri. Hindi sinasabi ng isang Stoic sa sarili niya, huwag kang malungkot, huwag kang magalit. Sa halip, tinatanong niya ang sarili, bakit ako nalulungkot? Masyado bang mataas ang aking inaasahan sa realidad? Ang sanhi ba ng kalungkutan ko ay nasa loob ng aking kontrol? Ang emosyon ay isang senyal, parang babala sa dashboard ng sasakyan. Kalokohan na sirain mo ang ilaw na iyon
o magpanggap na wala lang yon. Ang matalinong driver ay titingnan kung ano ang tinutukoy ng senyal at gagawa ng nararapat na hakbang. Ganyan din ang tamang pagtrato sa ating mga emosyon. Turuan ng isang bata na huwag katakutan ang kanyang nararamdaman, kundi tingnan ito ng may kuryosidad. Halimbawa, ay, nasasaktan ako ngayon. Pero bakit kaya? Anong isip ang nagdulot ng sakit na ito? May iba pa ba akong paraan para tingnan ang sitwasyong ito? Ito ang diskarte ng isang siyentipiko, hindi ng isang sundalong nagsusupil ng gulo. Ito ang nagpapalago sa tinatawag nating emotional intelligence. Ang bata ay natututong maging hindi alipin ng kanyang damdamin, kundi isang matalinong pinuno na nakikinig sa kanyang mga tagapayo, ngunit siya mismo ang nagdedesisyon. Bago tayo magtapos sa pangunahing bahagi, pag-usapan natin ang pinakalayunin ng lahat ng ito. Bakit natin itinuturo ang stoicismo sa ating mga anak? Ang layunin ay hindi ang magpalaki ng perpekto, hindi umiiyak at parang robot na bata. Ang tunay na layunin ng stoicismo ay eudaimonia, o sa simpleng salita, ang kalagayan ng pamumuhay ng may kahulugan, masagana at maligaya. Ito ay isang buhay kung saan ang tao ay namumuhay ng naaayon sa kalikasan at gumagamit ng sarili niyang katuwiran. Para sa isang bata, ito ang ibig sabihin, hindi na sila masyadong mahihirapan sa maliliit na bagay. Magiging mas matapang silang sumubok ng bago na walang takot sa pagkakamali. Makakabuo sila ng mas matibay at mas malusog na relasyon sa iba batay sa kabutihan at paggalang. Magkakaroon sila ng panloob na lakas na tutulong sa kanila na harapin ang hindi may iwasang hirap ng buhay, mula sa simpleng gulo sa paaralan hanggang sa mas malalaking pagsubok sa hinaharap. Hindi mo sila binibigyan ng isda, binibigyan mo sila ng pamingwit. Hindi mo sinusolusyunan ang kanilang problema para sa kanila. Binibigyan mo sila ng set of tools at isang mental na operating system upang sila mismo ang makapagresolba ng kanilang mga hamon. Hindi lang tayo nagpapalaki ng masunuring bata, kundi isang malaya, matatag at matuwid na tao na kayang mamuhay ng maayos at may kabuluhan anuman ang mangyari sa mundo. Kaya, ano ba talaga ang resulta ng lahat ng ito? Ang circle of control na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan sa sarili nating buhay. Ang abilidad na gawing daanan ang mga hadlang. Ang pagmamahal sa tadhana or amor fati na nagpapagaan ng ating pagdurusa. Ang paghahanda ng isip sa mga pagsubok na siyang nagpapababa ng pagkabalisa. At ang pagtuon sa birtud o kabutihan bilang pinakamahalagang kayamanan. Hindi lang ito mga simpleng salita o malalayong konsepto ng filosofiya. Ito ay praktikal na superpowers na bubuo sa loob ng inyong anak ng isang matibay at hindi matitinag na paninindigan at lakas ng loob. Tandaan, ang Stoicism ay hindi nangangahulugang maging manhid o maging malamig sa pakiramdam. Sa halip, ito ay tungkol sa malalim na pag-intindi sa sarili mong emosyon at kung paano mo ito kontrolin, hindi kung paano ka nito kukontrolin. Ito ay tungkol sa pagharap sa bawat bagyo ng buhay ng may malinaw na isip at kalmadong puso. Sa pagtuturo ng mga prinsipyong ito, binibigyan ninyo ang inyong anak hindi lang ng simpleng payo, kundi ng isang totoong kompas para sa isang masaya at makabuluhang buhay. Maraming salamat sa inyo sa panunood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung nakita ninyong may kabuluhan ang mga ideyang ito, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi kayo mahuli sa susunod na mga video. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Alin sa mga aral ng Stoicism na ito ang uunahin ninyong ituro o gamitin kasama ng inyong anak? Ibahagi ang inyong mga saloobin at karanasan sa comment section sa ibaba